Hi guys! Magandang araw po. Welcome back po sa ating programa sa Watermax Enterprises. Ito, sasagutin natin ang unang topic natin ngayong araw. May nag-comment sa atin si Dexter Deris Maglala. Kung napansin nyo guys, yung mga comments niyo, binabasa ko kasi yan. So every comments namin ninyo ay napakahalaga sa amin yan. So yan po ang gagawin nating topic ngayon. Ito yung tanong niya. Pwede niyo po ba kaming i-assist step by step kung kukuha kami sa inyo? Ayan. So yun ang tanong niya. Step by step procedure tayo guys. So before kayo kumuha dito ng machine guys, make sure na meron kayong feasibility study na ginawa sa inyong lugar. So ano ba yung feasibility study na sinasabi ko? Kailangan po magkaroon po kayo ng pag-aaral doon sa inyong location. For example, you wanted to put it sa Pangasinan or kung taga Pangasinan ka or ka Visayas ka or Mindanao ka, i-check nyong maigi yung lugar nyo kung kamusta ang location na paglalagyan ninyo. Importante. Kasi sa negosyo, sa lahat ng itinatayo nating negosyo, napaka-importante guys na ma-check ninyo muna ang location. So ano ba yung tinatawag natin bukod sa location? So, check nyo kung sino yung mga posibleng magiging customer ninyo doon. Sino yung mga potential market ninyo in case na magninegosyo kayo. Ito ay applicable hindi lang sa water refilling station, sa lahat ng negosyo. Generally, applicable itong sinasabi ko. So, ibig sabihin, kailangan po pag-aralan nyo muna yung lugar. We have to make a site visit or mag-conduct kayo ng survey sa inyong lugar para maiwasan nyo po ang pagka-bankrupt sa inyong negosyo. Yan. Sa lahat ng negosyo papasukin nyo, mapa-palay business yan, mapa-water station business, laundry, ice machine, ice plant, restaurant, karinderya, kagaya ng trending ngayon, si Diwata Pares Overload, yan. Yung mga yan, dapat ma-check yung maigi guys. Maganda ba pagkakakitaan yung lugar ninyo, yung place na yon. Marami bang customer na pwedeng pumunta? Yun yung mga dapat nyong i-consider. So, bukod sa considerations ng mga customers natin, kailangan i-check nyo rin syempre yung lugar. Saan nyo ilalagay? Malinis ba yung lugar? Maganda ba yung place sa paglalagyan? Kamusta naman yung inyong environment doon? Baka mamaya nagtayo ka ng isang food business, nasa poultry ka pala, alam mo yun, may umaamoy dyan, something. So, you have to consider that. Or kung may ganon, syempre, makakadismaya naman sa mga consumer natin, sa mga customers natin, na bibili sa atin kapag ganon. So, you have to consider that. Okay, so bukod sa feasibility study na ginawa ninyo, syempre, decided na kayo. Yan. Decided na kayo, bago kayo tumawag sa amin, I'm pretty sure decided na kayo sa negosyong papasukin nyo, which is yung water refilling station, at yon ang aming expertise. Ngayon, sa water refilling station business naman guys, consider nyo din syempre sino ba yung mga competitor ninyo sa inyong lugar. Ano ba yung dapat nyong itayo? Sa water station, mas maganda, ito bigyan ko kayo ng tip. Dapat mayroon kayong survey na gagawin. So ano yung survey na yon? Alamin ninyo sa lugar ninyo kung anong klase ng tubig ang usually na binibili ninyo sa merkado. Yan. So, yun ang dapat nyong alamin. Okay, ano ba yon? Sa Pilipinas, dito sa atin, we have 3 different package na kung saan yun yung kilalang kilala. Okay, pag-usapan natin ano yung packages na yun. Unang-una yung mineral water. So, yun yung minerals na commonly naging generic na tawag na lang po sa klase ng tubig. Pangalawa, yung tinatawag na purified drinking water. Tinatawag na purified, yun yung ginagamitan ng reverse osmosis system. Pangatlo na kilala dito sa atin sa market, yung alkaline water. So yung alkaline water naman po, yun po ay yung top 3 na tinatawag ay sila po yung mga kilala na available sa market. At yung pang-apat naman, syempre yung pang-apat, medyo konti naman ang kayang maka-avail niyan, yung tinatawag nating distilled water. So pag tinawag na distilled water, yun naman po ay ginamit ng distillation process. Kakaiba lang ng process, but actually medyo may mga common characteristic yung mga tubig na yan. So by the way, para hindi tayo lumayo, yun muna yung di-discuss natin. Ang naging negosyo ng water refilling station, bakit nalulugi? Yan ang mga dapat nating sagutin. Bakit nga ba may nalulugi dito sa negosyong tubig na yan? So dun muna tayo sa startup. Okay, so after natin na mapag-aralan yung lugar, okay na, tumawag na kayo sa Watermax. So, ito pala, bago nga pala yun. Linawin ko lang. Sa Pilipinas kasi, ang tawag natin dito, mineral water, generic name. So actually ang mineral water, just to be clear, yan po ay parang marketing strategy na lang. Wala naman po talagang tinatawag na mineral water. Pero meron pong mga tubig na may minerals. Ayan, para sa kaalaman nyo lang. Wala pong wala kayong makitang sa table of elements natin na mineral water. Wala pong ganun. Kasi ang mineral, subjective yan. Ibig sabihin nun, ano ba tawa? Word na sinabi ko, subjective. Ayan. Subjective, ibig sabihin guys, hindi mo siya matawag na mineral water kasi naging parang pabili ng Colgate na close-up. Mag-promote pa. Hindi.
Parang ganon. Parang bumibili ka, generic. yun ang tamang term doon, generic. Kung saan, pag tinawag mo siyang mineral water, wala namang ganong klaseng tubig. Tapos sa Pilipinas, yan ang kilalang tubig sa atin, mineral water. Diba? Sa ibang bansa, may tinatawag na spring, ganyan, natural drinking water. Pero sa Pilipinas, ang very well known is a mineral water. And some of a water refilling station operator, yan, hindi pala some, karamihan sa mga water refilling station operator ay lacking of knowledge sa inyong sariling produkto. Sounds funny, di ba? Kasi isipin mo, sarili mong produkto, hindi mo alam, di ba? Yun ang totoo nun. Okay, ganito yan. Ba't sinasabi yun? Kasi ganito. Merong mga water refilling station na ang tagal-tagal na nag-ooperate. Hindi nila ma-address ano ba yung mineral water. Kasi pag bumili yung mga customer nila, pabili nga po ng mineral water. Yun ang karamihang tanong ng mga customer. Ito namang seller, bibigyan ka talaga mineral water. Pero ang totoo nun, yung binigay niya, purified water. Bigyan ko kayo ng konting survey. Dito sa Pilipinas, guys, karamihan po na nakatayo dito sa business na water refilling station, most of the time are purified drinking water. So, nami-mislead ngayon yung mga nag-start up ng water refilling stations. Ayan. So, bago kayo pumunta rito, sabi nila, kasi sa amin, puro mineral water yung available doon. Puro mineral water yung binebenta doon. So, na ngayon, nami-mislook yan ng mga water refilling station entrepreneurs, yung mga gustong magnegosyo ng tama. Nami-mislook nila yung part na yon. Na commonly known kasi sa atin, naka-reverse osmosis system, tinatawag nilang mineral water pa rin. So yun ang isa sa reason, no, kung bakit marami ring nababankrupt din na water station. Pero bago tayo mapunta ulit sa bankrupt, focus tayo sa goal. Doon muna tayo sa how to start. So ngayon, napag-aralan mo na kung anong klaseng machines ang dapat mong bilhin dito sa ating kumpanya. For example, taga Manila ka. So, sa Maynila area, nire-recommenda ko po dyan, just buy the package 1, 2, and 3. Yan ang karamihang nire-recommenda ko. Kasi sa Maynila naman kasi, maganda naman ang tubig nila na nakukuha dyan. Pero sa mga probinsya, yan, nakakaiba dito, no? Kung kailan pa na nasa probinsya ka, doon pa merong water contaminations na kung saan hindi maganda yung tubig na nakukuha natin. So ngayon, ang water contaminations natin sa mga probinsya, hindi po papasok yung machines namin. Technically, sinasabi ko, yung machines namin na 1, 2, and 3. Kasi to be specific, dapat magwa-water laboratories tayo bago natin gawin ang ating mga machines. Ngayon, most of the time dito sa atin, sa province area, hindi talaga pumapatok yung mga bumibili ng low-end package sa mga probinsya. Why? Ang tanong. Kasi nga po, yung tubig sa atin dito sa probinsya, worst talaga. Pangit. Bukod sa hard water, mahirap inumin, mataas ang total dissolved solid, mataas ang water contaminations, and most of the time, like in volcanic area like Pampanga, Albay, there's a lot of contamination there na nagaganap na kung saan meron tayong arsenic at cadmium contamination and sometimes lead or mercury pa. It happens. So, tanggapin natin yon. So ngayon, ganito. Ang nire-recommenda namin sa mga province area, like if you wanted to put it in Baguio or in Pangasinan, Tarlac, Pampanga, most of the time, we offer a purified drinking water, which is, pag-uusapan natin doon ang package 4 ng Watermax pataas. So, package 4 hanggang 10 na ngayon. Uy, good news guys! Meron ng package 10 ng Watermax Enterprises. Yan. So, yun ang mga i-offer namin kapag nandito kayo. So, ngayon, balik tayo sa tanong. Ang haba ng sagot ko sa unang tanong pa lang. So, balik tayo sa tanong na isa. Paano nga pa bumili sa amin? So, yun na nga. So, kailangan kasi syempre, manood din kayo ng YouTube natin or Facebook para at least ma-inform kayo anong klaseng machines. Kung may magustuhan kayo doon at pasok sa inyong budget, usap tayo. Ganun yun. So, para at least mas mapabilis ang inyong inquiries. At the same time, makapag-isip kayo kung tama ba na ito yung pibili nyong machines. But syempre, guys, kapag mag-decide kayo sa negosyong to, kailangan pag-isipan nyo din po yung inyong budget. Okay? Kasi importante na pasok dapat sa budget nyo rin yung startup na business ninyo. Pero dito sa amin, sa Watermax, okay lang din naman kahit lacking of budget ka kasi nagpapautang po ang ating kumpanya ng walang interest. Wow! Imagine nyo, no? Makakautang ka ng 1 year and 2 years to pay ng walang interest rate. So kung magkano yung presyo ng makina, ganun din. Kasi nga, ang programa namin, ang aming kumpanya, ang gusto namin ay mabigyan kayo ng dissenting negosyo na alam namin na kikita kayo at kikita rin kami. So pangkabuhayan yan. So yun ang ino-offer namin sa inyo. Kunyari, if you want to secure your retirement, yung mga pinaghirapan nyo ng ilang taon, I know it's a hard-earned money na pinaghirapan nyo na pagkakitaan sa ibang bansa. Kailangan, the decision na gagawin nyo, kailangan tama. Yun yung mga dapat considered.
Parang ang haba ng explanation ko, no? Ang daldal ko kasi vlogger nga ako. So once you go here in Watermax Enterprises, kailangan po yon. Napag-isipan nyo na anong machines yan, bibili ninyo. Siyempre, napag-isipan nyo rin yung pasok sa bulsa ninyo. At meron naman tayong mga assistants na pwedeng mag-chat kayo sa aming at well-assisted naman po kayo. At office hour po, mayas kayong maigi. Ngayon, ito naman po ang next na gagawin ninyo. Siyempre, kapag ka-decided na kayo, you have to come here or pwede kayong mag-online deposit, pwede kayong puntahan ng aming sales representative sa inyong lugar once you already deposit a reservation for 20,000 pesos lang naman. Pupuntahan kayo saan man kayong lugar para at least doon kayo magpipirmahan ng kontrata. So pag nagpirma na kayo ng kontrata, magkakaroon kayo ng sales invoice, kontrata, resibo, and everything para ma-secure natin ang inyong investment. Once you do the contract, you have to wait for 35 working days at kapag katapos po ng 35 working days, may schedule of deliveries na po yon. Hindi po pagkatapos. Bago matapos ang 35 working days, we see to it na yung machine niyo is na-deliver na. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng time frame kung kailan siya ma-deliver once you already settled the down payment. So, ganun po siya. Ganun kadali. Kasi secured naman yan, may kontrata, may resibo and everything. So, huwag kayong magbabayad kung walang resibo. Ayan, yan ang gagawin niyo po ha. At huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga nandito sa social media. Ibig sabihin, huwag kayo maniniwala kasi may mga gumagamit din po ng aming account at baka kayo ay ma-scam. So, ang only legit lang po na pwede niyong pagkatiwalaan ay dito sa Watermax Enterprises. At see to it guys, mas maganda yan. Makapag-video call tayo bago ka magbabayad. Ayan na, encourage ko yung mga customers natin, ha? Yung mga gustong bumili. I encourage you guys na meron tayong video call. At least nagkaharap tayo, nagkausap tayo para secured natin na talagang legit yung inyong binibilhan na Watermax talaga yon. Kung iyon na may online. Pero kung nandito naman, syempre, matik na yon. Sa Pangasinan lang po kami, no? Okay, ano pa ba ang next niyan? So, syempre, once we already settled the installation, doon pa lang po tayo maglalakad ng mga dapat nating gawin. Anong dapat nating gawin? Gagawin na po natin is magpapa-water testing analysis tayo after ma-install lang makina mo. Kasi within 35 working days na yan, not more than 35 working days, naka-deliver na kami dyan. Magpa-flushing kayo, magte-training doon sa site ninyo, sa mismong area ninyo. Doon na po tayo mag-schedule guys ng water testing analysis. So magpapatest po kayo ng tubig sa inyong mga lugar. Sa shop ninyo, doon kayo magpapatest ng tubig. So ganun lang kasimple yun. Napakadali lang. Kasi everything naman lahat niyan guys ay kami ang gagawa. So before kayo mag-start ng business na yan, i-make sure nyo rin guys na makapag-provide din kami ng building layout design kasi ibibigay namin sa inyo yan. Well assisted namin kayo. So dapat ganun. Okay? Tapos yung machine nyo kasi since customized yan, that's why meron kaming hinihingi mga reservations. Pero yun naman ay surety lang na hindi kayo atras. So make sure na decided na rin kayo talaga dahil ang reservation nyo ay non-refundable ang reservation. Why? Kasi po may expenses na po kasi namin gagawin dyan. Pupuntahan namin kayo sa lugar ninyo. So hindi naman marirefund yung travel expenses namin doon. At the same time, magpapalaboratorio kami ng tubig. So, hindi rin libre yung laboratorio ng tubig. So, lahat yon ay babayar namin at makukuha namin doon sa inyong reservation. At, siyempre, maubos yun. So, hindi natin siya marirefund if you case na nag-back out kayo. So, bago kayo mag-decide, dapat sigurado kayo. So, ganun. At least ako, prangkaha ko na ganun ang sistema natin. Pero, ito ang good news ko naman sa inyo. Kahit ganun stricto, may good news naman. Ang good news naman sa atin, guys, hindi tayo nagpo-forfeit ng pera ninyo. Yung reservation nyo, hindi mapo-forfeit yan. Pera nyo lang yan. Okay, wala kaming ganun. Pag nag-reserve ka ng machine, it's only a reservation. It's not forfeited, but kailan nyo gustong i-install yung makina. Parang ganun. So, pwede siyang ma-stay lang dyan. Pero yan, hindi namin kukunin yan. Kapag tuloy na yung negosyo, sa inyo pa rin. Na yun din po nakalagay sa aming contracts. So, ganun naman ka-safe naman sa company. So, walang problema. Pagkatapos natin ma-install na natin lahat, process tayo ng permit kasi nakapag-test na po tayo ng tubig. So, upon testing ng tubig, kailangan may process tayo ng permit. So, hindi po tayo pwedeng magbenta ng tubig hanggat walang lumalabas na mayor's permit. Pwede naman soft opening sa mga, lalo nga sa mga barangay kasi pwede kayong kumuha ng barangay business permit. Pero ang tanong, ito ang tanong dyan, kailan ba pwedeng mag-start magbenta ng tubig once na-install na ang machine? Pwede kayong magbenta niyan kapag lumabas na po yung water analysis nyo na safe inumin. Yan. Pwede niyang start na pang-consumption nyo. Ganon. Kasi, syempre, we have to make sure na yung ibebenta nyong tubig or yung gagamitin nyong tubig ay safe inumin. Yun po ang ating protocol.
So, yun naman yung sinabi ko naman is to make sure that yung business na itatayo mo ay tama yung gagawin mo sa negosyong to. Kumbaga, hindi ka magkamali sa start. Kasi yun ang mahirap yung magkamali ka sa simula pa lang. Kapag nag-start ka ng water refilling station, make sure na yung galon mo ay hindi mawawala. Kumbaga, tama yung inventory mo. So, yan naman po ang advantage dito sa Watermax kasi tinuturo ko po yan sa mga bumibili dito ng machines, sa mga customers natin. At meron tayong mga system na pwede kong sabihin sa inyo how. Ayan. So, yun ang isa sa advantage natin. Pero syempre, yan ay nakukuha lamang ng mga bumili sa atin at hindi yan for public informations. Sa init ng panahon guys, ito nga rin yung tamang-tamang panahon para makapagbukas kayo ng inyong water refilling station business. Lahat ng malamig na yun na binibenta, ice crumble, halo-halo, tubig na malamig. Naku, yan ang mabenta ngayon. Alam mo guys, ito, share ko lang sa inyo, no? Bago tayo lumipat sa next topic natin. Tamang-tama po na mag-start kayo ng water refilling station this summer. Kasi ngayong summer po, ang kalakasan ng water refilling station business. At the same time, tamang-tama din po na i-partner ang water refilling station sa laundry machines yan. Yung laundry machine kasi is partner yan ng water refilling station. Ang tanong, bakit? Kasi kapag panahon ng summer, malakas ang water refilling station. Pero ang laundry, medyo quite a little bit mahina. Pag naman tag-ulan, medyo humihina ang water refilling station kasi lumalamig ang panahon. Pero lumalakas naman ang mga laundry business. So just try to imagine if you have two. Sa mga ka-entrepreneur natin, nababalansin nyo guys yung inyong negosyo pagka ganun. Kaya, perfect partner yan. Tsaka at the same time, parehas po yan na basic necessity. Pag sinabi natin basic necessity, yan yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa buhay natin. Hindi ubrang hindi ka inom ng tubig. Hindi rin ubrang hindi ka magsusuot ng damit. Ibig sabihin, lahat po yan ay kinakailangan natin everyday life. So, sabi ko nga, every business na ino-operate mo, every business na ino-open mo, medyo mas less ang konting pagkalugi mo kapag yan ay basic necessity. Kaya, sa totoo lang, ang mga gantong klaseng negosyo, maliit ang chances ng pagkalugi. Nalulugi ka lang kapag nagkamali ka na ng management. Dito sa Watermax, in case po na hindi nyo pa alam yung about sa management ng negosyo nyo na water refilling station, feel free to call me kasi pwede po kayo makipag-appointment sa ating mga staff, sa aming mga sekretarya para personally ako po mismo ang magte-training sa inyo. Yan. Ako po mismo. Wag po kayong mahiya o mag-request na makipag-appoint sa akin kasi gagawin ko naman po namin yan. At the same time, shout out na lang din doon sa mga tinawagan namin dahil nagtatatawag din kami sa aming mga customers randomly para at least makamusta naman ang aming mga machines. Kung operated ba, kamusta, maganda ba ang inyong negosyo ngayon. So lahat naman po ng aming natawagan mula Bataan, Zambales, Laguna, Batangas at hanggang sa Mindanao at Visayas ay good naman ang naging feedback. So thank you very much. So I just want you to inform na ang ganda-ganda ng ating produkto sa kanila at ang feedback natin. Wala naman sila ding masabi. Siguro hindi sila nanonood ngayon kasi very busy sa kanilang mga negosyo. I guess about management, so I cannot disclose everything here about management. Pero sa mga kliyente ng Watermax Enterprises, ginagawa ko po ang training ng management para at least maitamak natin yung mga maling gawain pagdating sa water refilling station business. At the same time, yung mga tamang tanong kasi regarding sa management ay kapag na-experience nyo na yung mga struggle sa negosyong to. Yun ang totoo nun. Hindi naman siya, tatanong mo na agad kasi wala ka pa idea. Hindi. Diba? Tatanong mo yan kasi may idea ka na. Ibig sabihin, na-experience mo na, sir, paano nangyari? Ganun gagawin ko? Yun nga lang, pagka ganun, ang nangyayari dyan is yung learning. In the hard way. Pero syempre, yun nga, sinasabi natin, wag po kayong mahiya. Don't hesitate to set an appointment sa akin. Kasi hanggat maaari, ang gusto ko, yung mga kliyente na bumibili dito, yung mga customer namin, ay nakakausap ko po. So ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo, guys, dapat po, kayo po mismo. Hindi ko naman kasi kayo kausapin ng sabay-sabay. Yun ang totoo nun. Pero with the proper appointment and timing, I guess, hindi naman natin pabayaan kasi alam natin, negosyo natin to eh. Tsaka, we know that this investment to your business is a hard-earned money. Kaya naman, we really take time pagdating sa ganyan. Okay? Kumbaga, priority kayo.